This has been another consequence of the ongoing Middle Eastern war, and not to mention the lives taken and the damages produced even in the surrounding countries. Kaya po marami tuloy ang nagtatanong, at baka kabilang kayo sa mga nagtatanong nito, hanggang kailan ba ito mangyayari? At kailan ba matatapos itong wala naman talagang kabuluhan na digmaang nangyayari sa gitnang silangan? Alam niyo po nitong nakaraang March 13, I happened to be able to watch yung Fox News, yung tinatawag pong Brian Kilmeade show. I'm not sure if you're familiar with him, pero isa po siya sa mga news anchor doon sa Fox News. At sa isang phone interview po na ginawa niya kay President Donald Trump, itinanong niya ang tanong na ito, "When will you know when it is over?" Ang kanya pong tinutukoy ay walang iba kundi yung nagaganap na digmaan ngayon na pinasimunuan po nitong si Donald Trump. And Donald Trump then responded, sumagot po siya, and I quote, when I feel it in my bones." Kakaibang sagot po iyon. Ano po? Kumbaga para sa kanya, ang dating nito sa sambayanan, wala lamang sa kanya ang digmaan na ito. Para sa kanyang sagot na ito na ipalagay sa kanyang pakiramdam, when I feel it in my bones, kung kailan magkakaroon ng pagtatapos ang digmaang ito, ay isang disservice para po sa mga tao na pinangakuan niya sa kanyang kampanya na hindi magkakaroon ng pakikibahagi in any way, shape, or form ang US sa kahit anumang digmaan. Dahil po rito sa sagot na ito ng US President, the eagerness of many people for this war to end suddenly turned into hopelessness. And probably for some of them, ay ito'y nagbunsod sa kanila ng sama ng loob at galit. Hindi lamang sa Pangulo ng United States, pati na rin malamang yung mga taga-ibang bansa doon sa bansa mismong kinakatawan nitong si President Donald Trump. Alam niyo po, ganito rin halos ang saloobin ng maraming tao pagdating sa usapin ng kamatayan. Tinatanong po ng marami, matatapos kaya ang kamatayan? Masusugpo kaya ito? Marami na pong dalubhasa all throughout century ang nag-attempt na sugpuin ng kamatayan. Marami po silang mga kung ano-ano na tuloy ginawa ng mga mitolohikal na mga isipin, kagaya ng mga Fountain of Youth at marami pang iba, masugpo lamang ang kamatayan. Subalit, para sa marami, kung ang sagot ay oo, may katapusan pala ang kamatayan, masusugpo ba na ito? Ang follow-up question naman po ay kailan kaya ang panahon na iyon? Kailan kaya ito mangyayari? Parang umaalingaw-ngaw yung saloobin ng mga tao sa buong mundo. Kailan kaya matatapos yung gerang inumpisahan ni Donald Trump? Pero ito ay sa mas makabuluhang usapin. Kailan kaya mangyayari yung panahon na matatapos o magwawakas ang epidemya ng kamatayan? Sa patuloy pong pagtatanggol ni Apostol Pablo sa katotohanan ng muling pagkabuhay ay dumako po siya sa usapin na ito. At sa atin pong ninilayan na teksto, tila sinasagot niya ang tanong, kailan ba matatapos ang kamatayan ng tao? And to turn the question around, kailan ba magaganap ang muling pagkabuhay? Hayaan niyo pong basahin ko ang ating mga sunod na talata. Kukunin ko po ito sa 1 Corinthians chapter 15. Mula po sa verses 20 hanggang 28, babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sapagkat kung paanong dahil kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din dahil kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo sa panahon ng kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibibigay na ang kaharian sa Diyos Ama.
matapos niyang lipulin ang lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan. Sapagkat kailangan maghari siya hanggang mailagay niya ang lahat ng mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat ipinasakop niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pagsasabi na ang lahat ng mga bagay ay pinasakop sa kanya, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang nagpasakop ng lahat ng mga bagay kay Kristo. At kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa anak, ang anak ay pasasakop din sa Ama, na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Diyos ay mangibabaw sa lahat. Atin pong narinig ang dakila at hindi papalyang salita ng Diyos. Nawa po tayo mapagpala ng mga talata natin ngayon. Noong nakaraang linggo sa ating pagtunghay sa patuloy na pagtatanggol po ni Apostol Pablo sa katotohanan ng muling pagkabuhay, matapos niyang pasaksihan muna by way of biblical narratives, sinabi niya na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay pinatiyakan ng salita ng Diyos, at ito rin ay pinasaksihan ng mga banal sa kasaysayan at kabilang siya sa mga nagpatunay ng pagkakasaksi hindi lamang noon ngunit ng karanasan ng biyayang karugtong ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Nakita natin noong nakaraan na siya'y dumako sa aspeto ng pananampalataya, na ang ating pananampalataya at ang pananampalataya ng lahat ng tunay na nasa Diyos, tunay na mga Kristiyano, ay nakasandigan at nagkakaroon lamang ng saysay o katuturan ng dahil sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay ang sinabi ni Apostol Pablo na kung saan ay nagmumula sa muling pagkabuhay ni Kristo, na malibang ito ay tunay na naganap, ay hindi natin makakamit yung tatlong bagay na iyon. Yung kalawalhatian na paparating, ang ikalawa ay ang kapatawaran na dapat kasalukuyan na nating katatayuan ngayon, at yung ikatlo ay ang pag-asa sa kasalukuyan natin as we navigate through life in the present time. Kasi sinabi niya sa huling talata na ating tiningnang teksto nung nakaraan, ay kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay lamang na ito, ay tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit? Kasi kung hindi tunay na muling nabuhay si Hesukristo, tayo ay mga nalinlang. Manlilinlang ang mga kagaya namin na mga mangangaral ng Ebanghelyo, at sino pa mang magnanais na mangaral ay magiging mga saksing bulaan, dahil ang kanila palang mensahe ay hindi nakatangkla o hindi nakatindig sa tunay na pangyayari at ang nagtiyak ng tagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. And then as he goes on to continuously defend ang muling pagkabuhay, si Apostol Pablo is nag-switch from being nung una naging scriptural and then historical, ikalawa, siya ay naging somehow soteriological or theological in his approach. Ngayon naman po ay siya ay magiging historical and eschatological in his defense of the doctrine of the resurrection. Paul will go as far back as to the historical fall of Adam, then will go towards the historical resurrection of Jesus Christ, then will jump straight to the eschatological future, ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon, in order to provide hope for the present believers of his time. At bagamat ganoon ang kanyang ginawang approach in order to provide hope sa mga mananampalataya ng kanyang panahon, sa ating magiging pagsusuri ng mga talatang ito, atin din pong masusumpungan na parehas pa rin po ang aplikasyon nito maging sa atin ngayon na mga kasalukuyang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. As we will see the approach of Paul to provide hope for the believers that he was writing to, ganun pa rin po sa ating panahon ngayon. We can draw the same hope out of the approach of the Apostle Paul, at nawa pong magbigay ito ng tunay na pagtitibay at ng paglago sa ating pananampalataya at kabanalan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sa naging pagtatalakay po ng ating apostol, dito sa bahaging ito ng kanyang sulat sa ating mga talata, iniugat niya pong muli sa Panginoong Hesus ang katiyakan ng magaganap na muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. At ginawa niya po ito sa pamamagitan ng paglalahad na si Hesukristo ang unang bunga ng pagbangon mula sa mga patay.
which also necessitates at nagpapahiwatig na kung may unang bunga, ay ito'y may tiyak na mga susunod na bunga. Kaya nga po mula sa ating teksto, nais ko pong ilahad ang mensahe na ito. Sapagkat si Kristong muling nabuhay mula sa mga patay, ang unang bunga. Sa katapusay, mabubuhay muli ang lahat ng sa Kanya. Sapagkat si Kristong muling nabuhay mula sa mga patay, ang unang bunga, sa katapusay, mabubuhay muli ang lahat ng sa Kanya. Kung mabalik po ako doon sa aking naging ilustrasyon sa simula ng aking pong mensahe, ay hindi natin masisisi ang mga tao sa kanilang pagtatanong, what will happen next? Ano po, may nangyayaring digmaan na hindi naman ginusto ng kahit sino, maliban sa mga naging pasimuno ng digmaan na ito. But for those who are affected, especially those who are in the countries in which those presidents ay nagpasimuno ng ganitong digmaan, they are on that question in their mind. What's next? Hanggang kailan ito? Ano ba ang kasunod? At marami pang iba. Ito sa kadahilan ng mga ganoong pangyayari, hindi nag-iiwan ng katiyakan sa isip at sa puso ng mga naapektuhan. Pero sa ating mga mananampalataya ni Jesus, ito po ay nagpapakita na bagamat magkaroon tayo ng tanong sa ating puso at sa ating isipan, what's next? Ang Diyos na tiyak lagi, hindi papalya sa kanyang mga pangako, ay nagbigay sa atin ng kasagutan. Kailangan lamang natin talagang pagtiwalaan ang salita niya na kanyang ipinaabot sa atin, na nagsasabi na dahil nabuhay muli ang kanyang anak na kumakatawan sa lahat ng mga sasampalataya sa kanya, ay may tunay na magiging muling pagkabuhay na magaganap sa huling araw. We may not know kasi hindi inilahad ng Diyos kung kailan specifically, pero tayo ay makakaasa na noon niyang mga tao sa lumang tipan ay naghihintay sa paparating na Mesiyas, hanggang sa dumating nga ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Makatitiyak tayo na sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ang pangakong kasabay ng muling pagkabuhay ng mga nasa Kanya ay tiyak na magaganap. To answer the question, what's next, lagi dapat nating ilahad ang mga kasunod na events. At ang ating Panginoon ay hindi na nahimik sa paglalahad ng kasunod na events, leading or founded upon na nakaugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At dahil riyan, nais kong humango ng dalawang next events na inilahad po ng ating apostol upang palakasin ng loob ng mga nagdududang mananampalataya ng Korinto ukol sa muling pagkabuhay na paparating para sa kanila. Ito po yung dalawang kasunod na events. Una, ang kasunod na kahustuhan ng pag-aari ni Hesukristo. Ang kasunod na kahustuhan ng pag-aari ni Hesukristo, at ang ikalawa, ang kasunod na kahustuhan ng paghahari ni Hesukristo. Ang kasunod na kahustuhan ng paghahari ni Hesukristo. The following consummation of those who belong to Christ and the following consummation of the reign of Jesus Christ. Ito po ang dalawang bagay na ating tututukan ngayon. Talakayin po muna natin ang una, ang kasunod na kahustuhan ng pag-aari ni Hesukristo. Gusto ko muna pong ipaliwanag kung paano ko po i-construct yung unang punto. Ano po, ginamit ko po ang salitang pag-aari, ay dahil ito po ay hinango ko sa isa sa mga tinatawag natin na pinanggagalingang tema ng mga talataan natin ngayon, which is in verse 23, na kung saan nating mababasa, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo sa panahon ng kanyang pagdating. Nung pinatalakay po dito sa mga talata natin ni Pablo, yung tinatawag nating the order of resurrection, ano po ang pagkakasunod-sunod ng muling pagkabuhay, ay bigla siyang dumako at inaddress niya, tinawag niya ang mga mananampalataya sa ganitong paraan, ang mga kabilang kay Kristo. At pag tinignan po natin ito sa ating mga English Bibles, we shall see that it was translated like this: those who belong to Christ. Kaya ito ay pwede nating isalin sa salitang pag-aari. Ang lahat ng kabilang kay Kristo, those who belong to Christ, pwede natin siyang tawagin sila na kay Kristo, o sila ng mga pag-aari ni Kristo, dahil sabi nga ni Pablo in 1 Corinthians 7, we have been bought with a price. Tayo ay tinubos, tayo ay binili sa halaga ng buhay ng anak ng Diyos. At dahil riyan, tayo ay
pag-aari. No, pag-aari ayon sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At sa paglalahad ni Apostol Pablo, ng patuloy niyang pagtatanggol, kasabay ng pagpapalakas ng loob at pagpapatibay ng pananampalataya ng mga nalilito at nagdududang mga taga-Korinto sa doktrina ng muling pagkabuhay, ay kanyang inia-assure by addressing them affectionately, by telling them that they belong to Christ, that because Christ has risen, they will rise from the grave. Balang araw. Sila ang kung tinawag at dahil tinawag si Jesus na unang bunga, dito ipinahihiwatig na mga mananampalataya ang mga sunod na bunga mula sa mga patay sa muling pagkabuhay. Sa verse 20 po ng ating mga talata, dito natin makikita na muli na namang inilahad o inulit ni Apostol Pablo yung tinatawag nating apostolic witness. Na siya talaga ay nakasaksi o kabilang sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang naging unan niyang mga pananalita sa kanyang sulat na ito sa verse 20, ngunit sa katunayan, siya ay naglalahad na naman para siyang nandun sa witness stand sa hukuman at siya ay nagpapahayag ng kanyang nasaksihan. Ngunit sa katunayan, ano daw ang kanyang nasaksihan? Si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. The Apostle Paul would always ground the foundation of the upcoming resurrection of believers in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Muli ko pong ibinabalik at pinapaalala ang katotohanan yon dahil kung hindi siya muling nabuhay, tayo ay nalinlang. Sa kanya po nakaugat, and we shall see later on kung bakit. Ipapaliwanag din po ng ating apostol kung bakit ganoon. Hindi lang po siya basta nagsasabi, ngunit kanya rin pong ipinapaliwanag upang maging mas matibay ang pananampalataya ukol sa paparating na muling pagkabuhay ang mga mananampalataya, ang kanyang mga mambabasa, at tayo ay kasama na rin sa ating panahon sa mga tao na ito. Pagkatapos nun, he applied the principle of typology. Kung hindi niyo po alam kung ano ang typology, from the word type, ito po ay ang mga prinsipyo sa lumang tipan na pagdating sa pagtingin natin sa mga talata ng lumang tipan, dahil sinabi po ng Panginoong Hesus in John chapter 5 na ang bawat kasulatan, at immediately ang una ng konteksto ay ang lumang tipan, but by extension sa panahon natin ngayon, the entire scriptures, even of the New Testament, ang sabi niya, it testifies of Him. At dahil noon ay sa pagtingin ni Apostol Pablo bilang apostol na gumagamit ng kasulatan sa paglalahad ng mga katotohanan ng Diyos, ay kanyang ibinalik ang mga mananampalatayang ito sa lumang tipan upang sabihin na ang nangyayaring seremonya ng pag-aani in Leviticus 23, 9-14 na isinasagawa ng mga bayan ng Israel noon, ibinibigay nila ang unang bunga ng kanilang mga ani sa mga punong pari upang ito ialay, iwinawagayway nila ito sa ating Panginoong Diyos bilang isang seremonyal na pag-aalay, at ito ay nagtitiyak ayon sa mga Reformed commentators na may mga susunod na ani. So by dedicating the first fruits of their harvest sa ating Panginoon, it guarantees the blessing that there will be plentiful harvest that's going to come next. At ngayon, ginagamit ito ni Apostol Pablo upang sabihin na ang pinatutungkulan, the type, ang ipinanghihiwatig noong seremonya na iyon sa lumang tipan ay ang papaparating na Mesiyas na si Hesukristo, na siyang unang bunga mula sa mga namatay. Kaya dahil siya'y muling nabuhay at unang bunga mula sa mga namatay, ay kung paanong may tiyak na pagpapala ng susunod na ani sa lumang tipan, magkakaroon din ng tiyak na pagpapala ng susunod na ani ng muling pagkabuhay, at ito ay ang mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo. From the Reformed commentators, and I quote in Tagalog, ang pag-aali ng mga unang bunga ng ani sa lumang tipan ay may pag-asa na may sunod na anihin, at kung si Kristo ang unang bunga ng inani na muling pagkabuhay sa bagong tipan, ang mga mananampalataya ang susunod na masaganang anihin. Ayan po ang nais sabihin ng ating apostol. Kagaya po na nagagamit kong illustration last time, wala naman pong puno na mamumunga ng iisa lamang sa kanyang tagbunga. Ang weird nun. Ako, honestly, I haven't seen a tree na sa kanyang season ng pagbubunga ay namunga lang ng isa,
pinitas kungwari ng bata, tas wala ng bunga. Pero 2 months pa ang nalalabi sa kanyang season. Ano po? Kayo po ba, may nakita na kayong ganon? I doubt. Tama po ba? Wala yatang ganon. Maaring meron, siguro may mga unique na mga anomalya ng puno, pero I honestly don't find it as normal, and maybe you do too. Hindi nyo yun nakikita as normal. At dahil rito, ang naging isa pang pasunod ni Pablo na iniugat niyang muli sa muling pagkabuhay ni Kristo bilang unang bunga, ang tiyak na pagiging muling pagkabuhay ng mga nasa Kanya. And let me quote again what I've read a while ago, verse 23 ng ating teksto, ngunit ang bawat isa ay ayon sa Kanyang takdang panahon. We shall comment on this further later. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo sa panahon ng Kanyang pagdating. Walang date, pero may sinabi na magaganap ang sunod na ani, spiritually speaking, or spiritually and physically, kasi bodily resurrection ito, susunod ito sa panahon ng muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya po nabanggit ko kanina that the thrust or the approach of the Apostle Paul will be both historical and eschatological. Sa muling pagdating ng ating Panginoon. That's an eschatological reality that we will be waiting for. Or actually, we are waiting for. Na atin pong hinihintay na ngayon pa lamang. Now, from eschatological, mayroon din pong historical. Ang ginawa po niyang sunod sa verses 21 at 22 ay muli naman siyang bumalik sa kasaysayan. Parang nangyayari, nag-future siya. So, bigla siyang bumalik sa past. At ang binalikan niya po na nakaraan ay ang makasaysayang pagkahulog ng unang tao. Sino po yon? Si Adan. At hindi lang siya tumigil sa kasaysayan ng pagkahulog ng unang tao, ay kung din siya tumigil lamang doon, ay di ang mangyayari ay masama lang ang balita. Patay ang lahat. Tunay nga na ang huling hantungan ay ang libingan. Subalit hindi ganoon ang ginawa ni Pablo. Nagpunta siya sa, sabihin natin, dulong-dulo ng kasaysayan, o halos dulo, Genesis 3, pero bigla siya nagpunta sa bagong tipan. Sa paglalahad ng makasaysayan din na muling pagkabuhay, na kung namatay at bumagsak ang unang Adan, ngunit ang huling Adan ay muling nabuhay at nanagumpay sa kanyang pagiging kinatawang ulo. This is the term that we use in theology as federal head. And by looking in history, dito natin makikita ang biyaya ng Diyos sa kanyang paglalagay ng tinatawag nating kinatawang ulo or federal head. Maaari ang gawin ng iba ay sisihin nila si Adan. Hindi ko naman kasalanan Maaaring may nag-isip na sa inyo ng ganoon. Hindi ko naman kasalanan kasama ako sa parurusahan. Pero kung isisisi natin ito sa tinatawag nating paglalaan ng Diyos o pagtatalaga niya ng tinatawag na kinatawang ulo or federal head, ay hindi ka maliligtas kay Jesucristo kung hindi ganun ang disenyo na ginawa ng Diyos. Dahil kung paano ang pagbagsak ay sa pamamagitan ng kinatawang ulo, ang kaligtasan ay natatanging sa pamamagitan din ng kinatawang ulo. Ang tagumpay, ang muling pagkabuhay, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng ating kinatawang ulo kung ikaw ay sumasampalataya sa kinatawang ulo na ito. Ang huling Adan, kaya wala nang susunod na Adan, walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. In verse 21 makikita natin, sapagkat yamang dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. This is talking about Adam. At sinabi niya in contrast, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Alam naman natin na naganap nung Genesis 2 pa lang, nung ini-establish ng ating Panginoon yung tinatawag nating tipan ng gawa, the covenant of works,
kay Adam dahil siya'y nilikhang matuwid at may kakayahang sundin ng kalooban ng Diyos. Subalit ang kanyang ginawang pagpili at pagpapairal ng kanyang kalayaan ay walang iba kundi ang sumuway sa sinabi ng Diyos na huwag niyang kainin ang bungang ipinagbabawal, pwede niyang kainan lahat ng bunga sa ibang mga puno, subalit ang salungat ang kanyang ginawa. At bagamat hindi natin ito pwedeng isisi sa kanyang katuwang na ibinigay ng Diyos dahil siya ang itinalaga hindi lamang ulo ng sangkatauhan, ngunit ulo rin ng kanyang katuwang ay dahil sa pagkakasala at kapabayaan ni Adan. Mula sa kanya, pumasok ang kasalanan at dahil rito, lumusob ang kamatayan. Pumasok ang ugat, ang kasalanan, at ang bunga nito ay ang kamatayan. Dahil yun ang sinabi ng Diyos sa kanyang pangako sa tipan ng gawa. This is my stipulation. If you disobey, and let me paraphrase, you shall surely die. Kaya hindi natural ang kamatayan, mga minamahal kong tupa. Kaya magpanghanggang ngayon, pumapalag ang buo nating pagkatao at the very thought of death. It may have become normal and ordinary, but it was never natural, and it will never be. Dahil ang Diyos ng buhay, na lumikha ng buhay, salungat sa Kanya ang kamatayan. Subalit dahil siya'y banal, siya ay nagpaparusa at ang kamatayan ay kapahayagan ng Kanyang puot na banal at katarungan laban sa kahit anong sumasalungat sa Kanyang katangiang banal. Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, hindi siya natapos roon. Sa pagbagsak ng ating ulo, nagpadala siya ng isa pang kinatawang ulo. Ang natatanging niyang anak sa Jesucristong naglikas tao, na tinatawag na ikalawa o huling Adan, na salungat sa unang Adan, na sa hardin ay sumuway. Itong Adan na sumunod, sa hardin ay nagpasakop. Sa kanyang panalangin sa Getsemani, bagamat naroroon na ayaw niya na siya'y maugnay sa kasalanan dahil siya'y banal, subalit ang kanyang sinambit, hindi ang kalooban ko, ngunit ang kalooban mo ang siyang maganap. At dahil riyan, from the garden towards the mountain of Calvary, ang ating Diyos na naglikas taong nagpakababa ng ilang baitang ay namatay bilang kahalili ng mga nagkasala. Siya nang nagumpay at hindi bumagsak kagaya ng unang Adan, ay tinratong parang bumagsak kagaya ng unang Adan dahil ang mga kinatawan ng unang Adan na magsisisit sa sampalataya sa kanya ay kinatawan ng huling Adan at ang kanilang mga kasalanan ay kanyang binayaran. At sa pagbabayad niya ng utang ng mga hindi naman niya utang, ngunit ng mga may pagkakautang sa kanya, siya ay namatay ng isang marahas na kahihiyang kamatayan, ngunit siya'y muling nabuhay at ang kanyang natikmang hukay ay kanyang nilisan. Hindi na niya kailangan magpaalam sa mga nagbantay na sundalo sa kanya. Inalisan na lamang niya ang hukay na iyon. At ganyan ang tagumpay ng ating ulo, si Jesucristo. At yan ang patuloy na pagpapaliwanag po ng ating apostol kung bakit nakaugat lagi ang kanyang argumento patungkol sa muling pagkabuhay na tiyak na mga mananampalataya ni Jesus sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Because He is not only the evidence of the resurrection, He is also our representative of our resurrection. Hindi naman siya ang katibayan na may muling pagkabuhay, siya ang kumatawan sa iyo at sa akin. At kung ikaw ay wala pa kay Jesucristo, ako ay nag-aanyaya sa iyo na pagsisihan mo yung kasalanan at sumampalataya ka sa Kanya. Yan ang ginawa ng ikalawang Adan. Yan ang ginawa ng huling Adan. Iniligtas ang mga makasalanan. Binitbit ang mga kasalanan ng mga magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Sapagkat kung hindi, ikaw ay mapapahamak. May gugulantang sa iyo balang araw na kapahamakan na maaaring ginagawa mo pang biro-biro ngayon o hindi mo pa siniseryoso. O maaaring ang iyong iniisip ay ang iyong kabutihan, ang iyong moralidad, ang iyong mga pagkarelihiyoso, ang iyong mga pagtulong sa iba, ang pagiging mabuting mong kaibigan o mabuting anak o mabuting mag-aaral sa eskwelahan o mabuting
trabahador, ay kung iniisip mo at sa iyong pag-akala na tatanggapin ka ng Diyos nang dahil sa mga iyan, nagkakamali ka. Ilulugso ka ng mga bagay na iyan, hindi yan sapat upang tanggapin ka ng Diyos. At wala kang muling pagkabuhay na kagaya sa mga mananampalataya ni Jesus kung mananatili ka sa ganyang diwa. Oo, at sinasabi rin ni Apostol Pablo sa ating teksto na maging ang mga hindi sumasampalataya ay bubuhayin muli. Sinabi niya sa huling parirala ng verse 22, gayon din dahil kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Sinabi niya ito sa kanyang mga salitain in John chapter 5, in verse 27 to 29, na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral, there will be a resurrection of those who believe and those that do not. Those who believe, resurrection unto life. Those who do not, resurrection unto damnation. Ay huwag mong hayaan na maging muli mong pagkabuhay balang araw ay muling pagkabuhay ng walang humpay na kapahamakan. Sumampalataya ka kay Jesucristo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Ilahad mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan at may pangako na sino man ang maglahad ng kanyang kasalanan sa Diyos sa pag-apila sa ginawa ni Jesucristo, siya ay matuwid at siya ay tapat na magpapatawad sa mga kasalanan at maglilinis sa atin sa ating mga kalikuan. 1 John chapter 1 verse 9. Sampalatayanan mo ang ibinigay ng Diyos na iyong federal head para sa kaligtasan. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang parehas na paglalahad na ito ni Apostol Pablo ay sinabi niya sa Romans 5:18 to 19. Hindi ko na lamang po sa babasahin for the sake of time. Pero ito rin ang prinsipyo. Kung sa Romans chapter 5, ang kanyang mismong paksa doon ay ang pagpapawalang sala at pakikipagkasundo. Ngunit maging sa paksain ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, ito pa rin ay nakaugat sa ating ulong kinatawan. Our federal head, our Lord Jesus Christ. Isipin niyo po ang isang sapa na nakadugtong sa isang lawa. Pag may nagpatakbo doon na kontaminasyon doon sa sapa, ay ang lawa nakadugtong nito ay magiging kontaminado na rin. Subalit, dahil sa teknolohiya ngayon, kung lagyan ng filtration system ang contaminated na sapa, ay ang tubig na dadaloy rito, nakarugtong ng lawa, ay magiging malinis din. Yan po ang kahalagahan ng dalawang kinatawang ulo. Ang isa ay nagparumi sa iyo. Ang isa ay naglilinis at nagbibigay ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Namatay ka dahil sa isa, pero muli kang mabubuhay ng may kaluwalhatian dahil sa huli na Adan na dumating. Kaya sinabi ni Pablo yung order of resurrection in verse 23. Ang sabi niya ay, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang takdang panahon. At may takdang panahon ng Diyos. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kabilang kay Kristo. Ako po ay, nung aking nininilay muli itong mga talatang ito, ako'y naaantig sa salita ni Pablo na kabilang kay Kristo. E kung titingnan mo lamang kung gaano katinding biyayang pahayag yon, parang laging papasok sa iyong isipan kung talagang nakaramdaman mo at nandun sa iyong diwa ang bigat ng biyaya ng Diyos. Who am I to be Christ's possession? And as Christ's possession, redeemed by His grace alone, ang mangyayari ikaw ay sa kanyang muling pagdating. Sabi ng eschatological realities that I'm persuaded of, sasalubungin natin siya. We shall meet the Lord in the air. 1 Thessalonians 4. Pero ang ating Panginoon ay ang siyang lalapit sa atin. At sa paglapit niya, tayo daratnan niya. Hindi ko alam sa kung anong klaseng estado
Alam niyo, minsan naiisip ko, sa pagdating muli ng Panginoon, pwedeng may mananampalatayang in the middle of sinning at that time. Pwedeng may isang mananampalataya na in the middle of a tremendous suffering during that time. Pero ito yung biyaya. Pagdating ni Jesus, sa takdang panahon, whether the one in the weakness of sin, at hindi ko to sinasabi to make a license of sin. Gusto ko pong maging maingat riyan. Gusto ko pong itaas ang biyaya ng Panginoon na kung saan sumagana ang kasalanan, higit na sumasagana ang biyaya ng Diyos. At sabi po ng mga hymn writer, kung kailan napakahirap ng danasin ng isang mananampalataya, mas higit ang biyayang nakalakip rito. Kargado man ang pagdurusa ang buhay Kristiyano, mas kargado itong higit ng biyaya ng Diyos. Loaded with grace. At pagdating noon, sa panahong iyon, siya na maaring nahuhulog sa pagkakasala during the time, at siya na nagdurusa ng matindi, ay yayakapin ng buo ng darating na si Jesucristo. Bibigyan ng maluwalhating katawan, hindi na muling luluha, hindi na muling mahirapan, hindi na muli pang magkakasala. At kasabay nito ay ang kahustuhan. Ito kaya po yung kahustuhan ng mga pag-aari ni Kristo. Ay ang yakap na ito, hindi na lamang magiging isang spiritually perceived reality. It will be all the more, both spiritual and physical. Ito po ang mukha, ang pakikipagharap ng dahil sa tiniyak na muling pagkabuhay natin ng ating pong Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 4 verse 14, sumasampalataya tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naniniwala rin tayong bubuhayin ng Diyos na kasama ni Jesus ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanya. Nananalig ka pa rin ba sa Kanya? Minamahal na tupa ng Panginoon. At maaring ang ilang sa inyo ay narito ngayon at may kanya-kanyang dalahin sa Kanyang kalooban. I may not be a psychic, but I know that is a reality experienced by all. I don't need to know specifically unless you're willing to share. But then yet again, hindi man ngayon. Ngunit sa mga nagdaang panahon at sa mga darating na panahon, tayo ay may daranasin na mga kapighatian. Maaaring ang kapighatian mo rin ay may kinalaman sa iyong namamataang nananatiling kasalanan. And you're so eager to have it mortified. And it makes you suffer because you want it mortified. Or mayroong mga bagay na iyong dinaranas, things that are caused by other people, harming you internally, wag naman physically, ipakulong na yan pag physical. Ay kung ano man yan, mga minamahal na tupa ng Panginoon. Dito sa nakikita nating realidad ng muling pagkabuhay na nakaugat sa ating kinatawang ulo, na kung saan pagdating ng panahong iyon ay magwawakas maging lahat ng pagdurusa at pagkakasala. Bilang hamon sa atin ay yakapin mo na parang una ng tiyak na muling pagkabuhay sa pagharap mo sa mga hapdi ng kasalukuyan mong buhay. Yakapin mo na parang unan, ihimlay mo yung sarili sa biyaya ng paparating na muling pagkabuhay, sa pagharap mo, sa pagharap natin ng bawat hapdi sa kasalukuyan. Ayun yung sinabi ni Pablo na kaya nung nakaraan nating talataan, kasama sa mga kanyang naging argumento ay nakaugat sa muling pagkabuhay ni Kristo, maging ang ating pag-asa sa kasalukuyan. You and I can only be strengthened in our faith if it's grounded upon the resurrection of Christ and your hope of glory and your hope of resurrection. At doon natin balang araw makikita, tunay nga ang sinabi ni Apostol Pablo, that the sufferings of this present time is not worth comparing to the glory that will be revealed to us. Na bawat araw mang lumipas in 2 Corinthians 4, ang ating katawan ay lumulugso, subalit ang ating pangloob ay pinapatibay kada araw. Dahil tayo nakatingin hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala.
Ngunit ang bagay na hindi pa nakikita ay pangwalang hanggan. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Joni Eareckson Tada. Isa siyang mga kilalang Kristiyano ngayon. And she's both an author and a conference speaker. Isa siya sa mga kababaihan na huwaran ng pag-asa sa pagharap sa mga pagdurusa. Alam niyo po, nung siya'y 17 years old, siya ay nagkaroon ng severe spinal injury. At simula noon, siya ay naging paralisado na simula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang pinakababang bahagi. Dahil rito, maraming pangarap niya ang hindi na niya matutupad, and not to mention the very difficult life that she had to face while she's still alive. Ngunit puspos siya ng kagalakan sa kabila ng realidad na ito. And one of the most impactful things that she said that gave hope to many suffering Christians is this, and I quote, "I'm looking forward to the day when I will have a new body. The resurrection means that this wheelchair is only temporary." At dahil nito ay sa kabila ng kanyang kalagayan, who could have imagined she had written several books that have benefited a lot of suffering Christians, while she herself knows that she would suffer for the rest of her life in the temporary. Pero ang kanyang pag-asa ay ito. Inihilay niya ang kanyang pag-asa maging sa kasalukuyang pagdurusa sa paparating na muling pagkabuhay na tiniyak ng tagapagligtas niya. Nawa tayo rin, mga minamahal na tupa ng Panginoon, ay magkaroon ng ganitong diwa. Hindi pa man ngayon, ngunit kung dumating man ng isang trahedya sa atin, huwag naman sana, ay dito natin ihimlay ang ating mga sarili sa biyaya ng muling pagkabuhay na paparating, na tiniyak ng muling nabuhay natin na tagapagligtas. Ngunit hindi natapos dito si Pablo. Siya ay nagtalakay sa ikalawa nating punto, ang kasunod na kahustuhan ng paghahari ni Jesucristo. Kung kanina ay yung pag-aari ang huhustuhin, ngunit sinabi ni Pablo maging ang paghahari, the reign of Jesus Christ, which all the more should give comfort to us. And as we shall see later on, kaya ito may significance din sa ating buhay na pangkasalukuyan, sapagkat sasabihin ni Pablo na hindi lamang maghaharing si Kristo sa mga huling araw, sa wakas, ngunit ngayon pa lamang ay mayroon na siyang paghahari. He is reigning now, whether people would believe it or not, but the kingdom and His kingship is here and now. Dahil siya'y muling nabuhay, at sa muling pagkabuhay niya, sa pag-akyat niya sa kalangitan, siya'y iniluklok sa trono. Kaya niya nasabi bago siya umakyat sa langit, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. All authority in heaven and on earth has been given to me. At sabi ni Apostol Pablo in verses 24 to 25, matapos yung sabihin ang kahustuhang paparating ng mga mananampalataya, sabi niyang una, pagkatapos ay darating ang wakas. The end shall come. What end is he talking about? The end of the temporary. Ang pagtatapos ng pansamantala. Kapag kanyang ibibigay na ang kaharian sa Diyos Ama, darating ang panahon na makukumpleto ang kahariang binubuo ngayon ng Panginoong Jesus, at ito'y kanyang ibibigay sa kanyang Ama. Ito yung tinatawag nating love relationship between the Father of the Son by giving. Anong ibig ko sabihin? Sa pagtataguyod ni Kristo at pagpapalawak ng kaharian niya dito sa daigdig, sinabi ni Kristo ang mga bagay na ito. All that the Father has given me will come to me. Ang tinutukoy niya ditong paghahari, eh siyempre pag may paghahari, may kaharian, ay binubuo ng mga na kay Kristo. Yung binanggit kanina, mga kabilang sa Kanya. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay bahagi ng paghahari. Bahagi ka na ngayon ng kaharian ng ating Panginoong Yesus. At dahil bakit? Sapagkat ibinigay ka ng Ama sa tipan pa lamang ng pagtubos in the covenant of redemption from eternity past.
inilayo ng Ama na ibigay ka kay Jesucristo. At pagdating ng panahon na ang lahat ng ibinigay ng Ama ay na kay Kristo na, sinasabi ng ating teksto, pagdating ng wakas, pagbuo na ang kaharian ni Kristo, silang mga ibinigay sa Kanya, ay ibibigay niya sa Ama. This is the love relationship between the Father and the Son by giving. Those whom given to Christ, Christ will give to the Father. No wonder why, sinasabi ng bagong tipan sa iba't ibang bahagi nito, in 1 Peter 3:18 as an example, for He suffered once for all, the just for the unjust, anong sunog? To bring us to God, upang dalhin tayo sa Diyos. At ang kahustuhan nito ay magaganap pagdating ng kahustuhan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. At ang paghahari na ito ay magaganap matapos niyang lipunin ng lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan sa makatuwid. Matapos na ang, and this might spark controversies, huwag naman sana, darating ang panahon na ang mga paghahari, pamamahala at kapangyarihan, ang lipunin dito ay hindi nasa konteksto ng pagwasak. Ngunit nasa konteksto, yes, ng paggapi, ngunit ng pagpapasakop. Sapagkat hindi ang paglipon na ilaging sa paraan ng pagwasak, ang tinutukoy dito at ginagamit na referensya ng may akda ay ang referensya kung paano nangyayari ang pananakop nung panahon nila. Hindi nila talagang winawasak ng may kabubuan ang kanilang siege warfare sa pananakop. Sa halip, ang mga citizens nito, it's either kanilang pinapalikas at pinapalipat ng ibang komunidad or nagpe-pledge ng allegiance yung mga surviving citizens at nagpapasakop sa nanakop na hari. Sabi nga, di ba, since Christ is the builder of the church, sabi niya, the church is the invader. Tayo ang lumulusob sa paraan ng pag-ibanghelyo. At dahil lang sinabi niya sa verse 25, sapagkat kailangan maghari siya. And this is the most cited Old Testament verse in the New Testament, Psalm 110 verse 1. Hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Again, hindi ito literal na pagtapak. This is a figure of language of submission. Darating ang panahon na magpapasakop ang mga kaaway ng ating Panginoon, at habang hinihintay natin ang pagdami ng mga magpapasakop na kaaway ni Kristo sa Kanya, ang sabi rito, kailangan maghari siya. So, ibig sabihin ngayon pa lang, habang hinihintay natin ang kahustuhan, naghahari na si Jesucristo. Kaya nga makikita natin, ganun na lamang ang paghihimok ng Panginoong Hesus sa atin na mag-ibanghelyo. Dito natin makikita na dahil nga darating ang panahon na lahat ng mga kaaway, hanggang mailagay ang lahat ng hinirang. Kaaway, yes, pero hinirang sila. Kaya sila magpapasakop, their elect. Ilalagay sa ilalim ng kanyang mga paa to say magsasubmit, they will become believers. Bakit? Kasi nakatindig po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang tiyak na pananagumpay ng ministeryo ng Ebanghelyo. When He said, go into all the nations and make disciples of every nations. Ay talagang sa lahat ng mga bansa ay darating ang Ebanghelyo, mananagumpay ito. Iba-iba man ang itsura na hinahawakan ng mga millennial na posisyon, post-mill, a-mill, pre-mill, but we are in agreement that this verse means the gospel ministry will be victorious. Tayo ang nawawalan pag hindi tayo nakibahagi. Sa pamagitan ng pag-iibanghelyo, magaganap balang araw, Revelation 7:9-10, which says, pagkatapos nito ay tumingin ako at naroon ang napakakapal na bilang ng taong hindi kayang bilangin ng sinuman. Mula sa bawat bansa, mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika.
Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero, nakasuot ng puting damit at may hawak-hawak na mga sanga ng palma. Sumisigaw sila na nagsasabi, ang kaligtasan ay buhat sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Ilan daw sila? Napakakapal ng bilang, hindi kayang bilangin ng sino man. Saan daw sila galing? Mula sa bawat bansa, mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika. Nakikita na natin yung nagaganap ngayon paunti-unti. At yun ay darating sa kahustuhan. At pag nangyari na yun, mangyayari ang wakas, darating ang ating Panginoon. At ito na ang sagot sa tanong, hanggang kailan may kamatayan? Pagdating ng paghahari, ng kahustuhan ng paghahari ni Kristo Jesus, makikita natin mula sa ating teksto, kapag ang lahat ng kanyang mga kaaway ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa, nagpapasakop na sa kanya. Verse 26, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. To borrow the words of John Owen from one of his books, ang kamatayan ng kamatayan. The death of death. Yun nga lang sa title ng kanyang aklat, The Death of Death in the Death of Christ. Pero sa narrative dito ni Apostol Pablo, The Death of Death in the Resurrection of Christ. Ayan po ang ating inaabangan. Sa paghahangad nating makumpleto, nasa panahon po tayo ng pagpapalawak ng kaharian. Ang mga apostol nasa panahon ng pagtataguyod, tapos na-overlap sila ng pagpapalawak. Tayo ay nasa panahon ng pagpapalawak. Harating ang panahon ng paghuhusto ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. At dyan magtatapos yung tanong, kailan? Pag na-consummate na ang paghahari ng Hesukristo, the last enemy to defeat is death. Ibig sabihin ba nito, hindi pa talo ang kamatayan ngayon? Talo na. Mayroon na tayong already but not yet. Subalit, may karanasan pa rin tayo ng kamatayan, pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay, natiyak na ang kagapian ng kamatayan. At ito ay mararanasan at masasaksihan natin ng buo kapag nabuo na rin, nahusto na ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng realidad na husto yung paghahari ni Hesukristo, ipanuwi natin kung ang buhay natin ay nagpapakitang pinaghaharian niya. Gawin natin itong panunuri sa ating sarili ngayon. Kasi kailangan nating tandaan kung may hustuhing paghahari, ibig sabihin, may nagaganap ng paghahari. At bahagi ka ng paghahari na yan ng ating Panginoon. We don't believe in the future coming of Christ's kingdom. We believe that His kingdom is here and now. What we wait for is its completion. Kaya tayo ngayon ay nasa panahon ng pagsusulong ng kaharian ni Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero ipanuri natin sa ating mga sarili, mga minamahal. Dito, itinuturo din ni Pablo that kingdom living is resurrection living. Makikita natin yan sa mga susunod nating mga talata. Subalit, dahil sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo, ito ay nagbibigay sa atin dapat ng panunuri. Ano ba ang inaasahan sa isang pinaghaharian ni Hesukristo? Paano ka po nabubuhay sa araw-araw? Paano po tayo sa ating pamumuhay? Ipinapakita ba natin sa ating pamumuhay na tayo yung mga taong pinaghaharian na sa kasalukuyan ni Hesukristo? Sa ating pagharap sa mga nananatili nating kasalanan? At paano naman po sa ating mga kabalisahan? Ikaw ba ay napupuspos araw-araw ng pagkabalisa? Sa mga nangyayaring digmaan ngayon, napupuspos ka ba ng takot at napapanaigan ito? Sa mga alam mong dapat mong harapin na hindi mo pa alam ang ilan sa kanila kung ano. Yung tinatawag nating the fear of the unknown. Paano mo siya hinaharap? May takot ba? O may kumpiyansa dahil ang nabuhay muling si Jesucristo na namamahala sa sangsinukob
ay naghahari na ngayon pa lamang. Sa tingin mo ba ang ating hari ay pababayaan ka? Sa tingin mo ba ang ating hari ay dapat nating lapastanganin sa ating mga pagkakasala? Yun yung mga bagay na ipanuri natin ngayon habang hinihintay natin ang konsumasyon ng kanyang paghahari. Karugtong ng kanyang muling pagkabuhay ang kanyang paghahari at ang konsumasyon, ang kakumpletuhan ng kanyang paghahari. Makikita natin ang mangyayaring palitan. Sinabi sa verse 27 at 28 na hindi kasama sa mga ipapasakop kay Kristo ang Diyos Ama. Dahil makikita natin in terms of role, mas mataas pa rin ang Ama kaysa sa Anak. At pag ibinigay na ng Anak ang kaharian sa Ama, ang lahat ay sa Ama. Ang sabi, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Habang hinihintay mo ang konsumasyon na yan, sa buhay ba natin ngayon ay namamataang ang Diyos ang nangingibabaw sa atin? Balisa ka ba o malakas ba ang iyong kalooban? Wala ka bang pakundangan sa pagkakasala o nasa kamalayan mo laging dapat kang nagpapasakop sa ating hari? Sa ating haring pastol habang hinihintay natin ang pagkakumpleto ng kanyang kaharian. Damhin natin lagi ang Romans 6:4 and 5 na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating kasalukuyan at hindi matatapos na hari, tayo ay lumakad sa pagbabago ng buhay. Pero sinasabi ko mga bagay na ito, hindi upang ang gamitin ninyo sa pagbabago at sa pagpapasakop sa paghahari ni Kristo ay ang inyong sariling lakas. Inulugso ka ng ganyang diwa. Ang nais kong sabihin, ano ba ang nagpapahayag ng muling pagkabuhay? Ang Ebanghelyo. Hindi lang tayo pinawalang saalan yan at binigyan ng katiyakan ng muling pagkabuhay balang araw. Hindi na nagtitiyak na ikaw ibibigyan ng lakas ng Diyos upang makapagpasakop sa paghahari ni Jesucristo. Ang nais ko lang talagang sabihin dito sa aking pagpapanuri sa ating sarili patungkol sa paghaharing huhustuhin ni Jesucristo, karugtong ng kanyang muling pagkabuhay ay ito. Panariwain mo, tingnan mong mabuti ang iyong haring pastol na namatay, the good shepherd who laid down his life for his sheep, ngunit muling nabuhay upang isama ka sa kanyang kaharian. Tingnan mo siya na hari mo magpakailanman at ang iyong pastol na magbibigay sa iyo ng lahat mong kailangan upang ikaw ay makapamuhay sa ilalim ng paghahari niya. Kaya nga po bilang hamon at pagtatapos nitong mensahe, bilang matitiyak ang iyong kahustuhan at bahagi ng paghaharing huhustuhin, sumalo ka sa batis ng Ebanghelyo para sa patuloy mo na pagbabago. Paanong isang mahabang lakbayin ay nakakapagod at nakakauhaw? Ituring mong Ebanghelyo ay parang batis na iyong masasalukan parati para sa isang sariwang tubig na makukuhanan mo ng kalakasan, ng biyaya upang magpatuloy tayo sa ating pagbabagong buhay. Ang Ebanghelyong nagsasabing si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na nagsasabing siya inilibing at muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Mga minamahal pong tupa, dyan ka sumalok ng lakas mo sa paglakad sa pamumuhay na pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. And to close, we shall see later on, Lord willing, next Sunday, na idinugtong ni Apostol Pablo sa kanyang pagtatanggol sa muling pagkabuhay, na dahil sa dapat tayong nagpapasakop in light of the reality that Christ is reigning now because He's alive and His reign will be consummated in the second coming. Sa panahong kasalukuyan, maglalahad si Pablo ng kanyang pagpapatotoo sa kanyang praktikal na pamumuhay. Mayroong epekto sa ating paglago sa kabanalan at pagharap sa kasalukuyan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. From being soteriological
tiningnan natin ang pagiging historical at eschatological ng pagtatanggol ni Pablo na muling pagkabuhay. Ngunit sa susunod pong linggo, ating masasaksihan, magiging practical ang magiging approach ng atin pong apostol. Sana mga bagay na atin pong tinalakay ngayon sa salita ng Diyos ay magdala po sa atin ng biyaya at kapayapaan. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amin pong dakila at mabuting Diyos, tunay na ikaw ay mabuti. Salamat po sa mensahe ng iyong salita. Salamat po sa katiyakan ng aming magiging muling pagkabuhay. Salamat po aming Diyos sa katiyakan ng paghuhusto ng iyong paghahari. Kami ay hindi makapag-aalinlangan sa mga bagay na ito sapagkat hindi papalya ang salita mo. At Panginoon, tulungan mo kaming umasa sa mga pangako na ito sa aming pagharap sa kasalukuyan, sa aming mga nananatiling kasalanan, gayon din sa aming pagharap ng may kapayapaan at kagalakan sa mga kapighatian ng kasalukuyan. Ikaw po nawa ang tunay na mangibabaw sa buhay ng bawat isa sa amin in light of the reality of the resurrected Son, the Lord Jesus Christ, which is our hope that one day too we shall be resurrected with Him. Maraming salamat po aming Panginoon. Tulungan niyo po kaming ihanda ang aming mga sarili sa pagdaraos ng banal na hapunan. Sa iyo po ang kaluwalhatian sa mga bagay na ito sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo, tayo na pong umawit. Ang ating pong tugong awitin is Come Behold Come Behold the Wondrous Mystery. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.